Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang mga posibleng managutan ng criminal and administrative charges at iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Si DOJ Secretary Remulla Boying, si General Romel Francisco D. Marbil, ang Chief PNP, si SILG Secretary John Vic Remulla, si General Nicolas Torre III, Ambassador Marcos D. Lacanilao. So ito ang further findings namin. Hindi ko masara yung investigasyon kasi marami pa rin mga issue katulad ng sinong tumulong sa ICC, yung tungkol sa eroplano na nanatiling bukas at masalimuot. Parang wala nang ihaharap na mukha itong si Jaime Marcos sa sarili niyang pamilya. Totoo lang. Sinabi niya, nung nagbiro daw si Sara Duterte sa kanya na magpalit na raw siya ng last name, sabi niya, hindi raw siya magpapalit ng last name dahil siya raw ay proud sa mga tinuro sa kanya ng kanyang ama. Ang tanong, sinong ama? Kasi alam niyo kapag usually kapag nagsasalita si Jaime Marcos tungkol sa tatay niya, masyadong generic, alam naman niya na may issues tungkol sa kanya, pero hindi niya sinasagot. Bahala siya sa buhay niya. Pa-DNA test na lang. Kasi sa kanilang dalawa, mas kamukha ni BBM si Apo Lakay. Siya layo ng mukha niya. Ganda-ganda ni Madam Imelda. Tapos, hindi na nga kamukha, hindi pa kaugali. May bagong pasabog itong si Ime. Oo, si Baba Black Sheep. Yan ang secret weapon ng mga Duterte. Oo, yung ombudsman. Imagine, buong administrasyon ni Rodrigo Duterte na itago niya lahat ng kailangan niyang itago dahil sa ombudsman. Diba? Gusto raw pakasuhan ni Jaime Marcos yung mga secretary na namuno ng pag-aresto kay Rodrigo Duterte. Kaya niya ang gusto ni Jaime Marcos. Gusto niya imbestigahan and kasama ko sa investigation ay ang posibleng suspension. Sino ba ang ating ombudsman? Si Samuel Martires. The same Samuel Martires na nagsabing ganito, hindi pwedeng ilabas ang salin ni Rodrigo Duterte. Bakit daw? Kasi ang sabi, kailangan daw ay magbigay ng consent yung may-ari ng salin bago ito mapagbigyan. See how stupid that is? Ang hiningian ng salin ay si Rodrigo Duterte. Yung salin ni Digong ang gustong ipalabas. Bago to makakuha ng salin, kailangan daw magbigay muna ng pahintulot si Rodrigo Duterte. Tapos anong sagot ng Malacanang nung panahon na yon? Sabi ni Harry Dacolar, Harry Roque. Sabi niya, bahala na po si Ombudsman. Langya, tingnan nyo ang sabi ni Ombudsman, lapit muna kayo kay Malacanang, hingi kayo ng permiso. Pag humingi ka naman ng permiso kay Malacanang, ano sasabihin ni Malacanang? During that time, presidente pa si Digong. Ay hindi, bahala na si Ombudsman. Look at the BS right there. Ang gusto pa ni Samuel Martires ay ikulong yung mga taong nagkokomento sa salin. Imagine, ipakukulong daw niya ang mga taong gustong magkomento sa salin. Saan ka nakakita ng gano'n? Di ba Jaime Marcos na gusto pakasuhan sa ombudsman ang mga nag-aresto kay Rodrigo Duterte? Eto pa, hindi pa dyan natatapos, di ba? Nung iimbestigahan na si Sara Duterte sa kanyang death threat sa Pangulo at sa First Lady at sa Speaker, anong sabi niya? Hindi, personal lang yan. Wala yan, kwento-kwento lang yan Personal in nature yan, hindi yan related sa kanyang official duty. Masyado namang halata. Itong pinapaimbestigahan tungkol sa kanyang confidential funds, itong si Sara Duterte, anong sinabi ni Martires? Ay wala namang grounds para imbestigahan. Wala akong dahilan para imbestigahan. Nakakasira ulo guys. Pero parang hindi patas ang pagtrato ng ating ombudsman, lalong-lalo na pag ang usapin ay ang mga Duterte. Napatunayan ang motibong politikal na napag-aresto sa turnover kay PRRD sa pamagitan ng mid-election final campaign sprint action plan ng Lakas CMD nung nagtipon-tipon ang matataas ng opisyal nung petsang 22 ng Abril. Nakaraang ilang linggo lamang, inilarawan ang mga nagawang mga Oplan Horus. Isang operasyon na inilunsad noong Abril 2024 na naglalayong pabagsakin ang dalawang Duterte. Sa bahagi ng action plan, How to Attack, tinukoy ng ilang ahensya ng gobyerno, kabilang ang PNP, Kamara ng Kinatawan, sa nakipagtulungan ng dating Senador Antonio Trillanes upang tulungan ng ICC prosecutor makakuha ng warrant sa pag-aresto ng dating Pangulo. Idinawit ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas, House of Representatives, Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD at maging si House Majority Leader Zamboanga 2nd District Representative Manix Dalipe sa umano'y Oplan Horus, isang leaked document na iniulat sa pahayagang The Manila Times.
tumutukoy ang Oplan Horo sa planong pagpapabagsak umano sa mga Duterte kung saan nabanggit ang pag-aresto ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, gayon din ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Bunsod nito, nagpadala na ng sulat ang Lakas CMD sa National Bureau of Investigation o NBI upang formal na hiling makapagsagawa agad ng malalimang pagsisiyasat sa pinanggalingan at distribution network ng gawa-gawa umanong dokumento. Ito ay upang matukoy kung sino-sinong individual o grupo ang responsable sa paglikha at pamamahagi ng Oplan Horus document. Gayon din upang makapagsampa ng kaukulang criminal charges sa mga responsable sa fabrication, publication at sharing ng dokumento. Sa sulat ni Lakas CMD Executive Director Ana Capella Velasco na naka-address kay NBI Director Attorney Jaime Santiago, malinaw umanong peke ang nilalaman ng dokumento at palsipikado ang pirma ni House Majority Leader Dalipe. Dahil dito, nabahira ng reputasyon hindi lang ng tanggapan ng House Majority Leader kundi maging ng House of Representatives at Lakas CMD. Nauna nang nagsampa ng kasong cyber libel complaint ang kongresista laban sa Manila Times Publishing Corporation, officers, editors at writers nito dahil sa artikulo. Itinanggi na rin ng Alyansa Campaign Manager na Vota City Representative Toby Chanco ang Oplan Horus at tinawag itong fake. Samantala, wala pang pahayag kaugnay ng issue ang Manila Times. Yung gumawa niya na DBS, undergraduate po ng elementary. Kitang-kita eh. Ay, naku, si Attorney Vic namang naturing ang may pinag-aralan, walang iya sinakyan pa yung Oplan Horus nila. Di good luck ngayon ang Manila Times. Again, for Manny Dalipe, Congressman, idamay nyo naman po yung mga vloggers na nagkalat niyan. Ako nakakuha ko ng kopya niyan sa pamamagitan po ng DDS vlogger, kina Joey. Wala akong interest sa i-content nung nakarang mga araw eh. Gusto kong makita yung magiging reaction nila Dalipe, ano yung gagawin nila, di ba? Ay nako. At ngayon, ito na nga, nag-react, nagsampa ng demanda. Kulang naman. Dapat isali nyo yung mga DDS vloggers na nagkarat niyan. Alright, para masaya. Yan ang hinahanap nila eh. O, edi dapat ibigay ninyo sa kanila ang hanap ng kanilang katawan. Sakit ng ulo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.